Sabi dito mga kababayan sa mga latest na balita, si dating Pangulong Digong, pwede daw po mga kababayan na masampaan pa ng ibang mga kaso other than itong kasalukuyang crimes against humanity. Ayan Duterte may face other charges aside from crimes against humanity. Sabi po ni Attorney Gilbert Andres, Executive Director ng Center for International Law Philippines at ICC accredited lawyer po, si Digong Anya is accused of being an indirect co-perpetrator of crimes against humanity of murder, torture, and rape. Pero sabi niya, in the confirmation of charges hearing, Andres noted that the prosecutor will define the metes and bounds of the final charges against Mr. Duterte. In fact, sabi niya, it's theoretically possible that the charge can also include other charges, such as, for example, torture, arbitrary detention, or even rape. So madadagdagan pa pala mga kababayan, ang kaso ni Digong, pati rape, pwede mga kababayan na isampa sa kanya. You see, lalong nakumplika po, nagkapatong-patong na. That can be separate charges, Anya, sabi po ni Attorney Andres. So tingnan natin ang magiging development nito sa sinasabing pwede pang madagdagan yung mga kaso, separate charges na pwedeng i-file laban po kay Digong. O ngayon, si Sara Duterte nagsabi na yung tatay niya daw, mga kababayan, never na bliname siya sa kanyang sa nangyari sa kanya sa pagkakaaresto ng Interpol or sa pagkakaaresto ng ICC. Kasi yung warrant of arrest galing sa ICC. Yan sabi rito, Sara Duterte says father never blamed her for his ICC arrest. Sabi niya, ever since, she never said anything like that to me. Even when I ran as Vice President, he never said anything like that to me. Bakit niya Mr. Marabilla sinasabi yan ni Sara Duterte? Iwan ko, basta lang siguro may masabi siya sa interview. Kung ano-ano lang. Diba? Bakit naman kasi siya sisisihin sa ICC arrest na talagang wala naman tala siyang kinalaman doon? Ba't naman sisisihin siya ng kanyang tatay? Ang talagang dapat sisihin ni Digong kung bakit siya na-arrest ng ICC, yung sarili niya. Lahat ito kagagawan niya, nadamay yung kanyang buong pamilya at pati yung mga barkada niya, mga opisyal niya, mga barkada niya, nadamay. At ang masama, gusto niyang idamay yung buong bansa. Hindi man tayo naniniwala doon sa mga sinasabi ni Digong through his lawyer na irespeto na lang yung due process. Lagi pong baliktad yung mga sinasabi ni Digong. Pag sinabing irespeto, huwag irespeto. Kasi kung totoo yung kanyang sinasabi na dapat irespeto, yun ang instruction niya, dapat niyang kalmahin yung kanyang mga supporters. I-discourage niya dapat na gumawa ng mga activities. Iba po yung nangyayari. Iba yung kanyang sinasabi sa mga ginagawa. Ang ginagawa niya, nagpapa-victim siya. Pa-victim yung kanyang strategy para mag-alsa yung mga tao. Di ba? At isisi sa ating administrasyon, sa Marcos administration, yung mga nangyari sa kanya. Itong mga nangyari sa kanya, wala mang kinalaman ang Marcos administration, mga kababayan, kasi ulitin natin, yung kaso niya, 2017 pa, final ng mga private complainants. Napilitan ang mga private complainants na magkaso sa ICC kasi sa tingin nila, hindi sila magkakahustisya, hindi nila makakamit ang hustisya dito sa Pilipinas noong kanyang panahon. Kasi pati mga fiskal, tinatakot ng mga pulis. Yun ang sinabi po ni DOJ Secretary Boying Rimulya doon sa investigasyon na pinatawag ni Amy Marcos. Hindi niya gumagana. There was a failure of judiciary during that time. Pero anya ngayon, inaayos niya. Inaayos na namin anya. Sabi ni Boying Rimulya. Sabi ni Amy Marcos. Bakit anya hindi na lang kinaso rito?
Sagot po ni Boying Rimulya, hindi man namin anya pwedeng pagdiktahan yung mga complainants kung saan nila gusto magkaso. At unang-una, nangyari ito 2017, wala pa sila sa posisyon. Diba? So tama si Boying Rimulya. So ang akala kasi ni Digong, sa kalas sa ICC, ligtas na siya. Inakalimutan mga kababayan yang kumala sa Interpol. Talagang ginusto na ng Diyos na mangyari ito sa kanya para po makilala niya ang totoong Diyos na kanyang pinagmumura during his time. Di ba? Ganon mga kababayan. Pero anya Mr. Maravillas, di ba? May lumabas na balita ngayon, latest na balita. Nag-appeal si Amy Marcos sa Palasyo Malacanang na paintulutan yung mga ininbita niyang sekretary para sa investigation bukas. Continuation ng ganyang Senate investigation. Nag-appeal pa, mga kababayan. Ayaw pang tumigil, ayaw sumuko ni Senator Amy Marcos. Dito, kapon nagsulat mga kababayan. April 1, 2025. Address kay Lucas Bersamin, Executive Secretary. Sabi niya, Dear Executive Secretary Bersamin, this refers to your letter dated March 31, 2025, expressing the refusal of the executive branch to attend the hearing of the Senate Committee on Foreign Relations, scheduled on April 3, 2025. In the letter, it is claimed that further participation by the executive officials may no longer be necessary because they have candidly provided all information elicited by the committee during the last hearing, and that the undersigned has already publicly relayed her comprehensive findings thereon. You likewise claim that all matters not covered by the executive privilege have already been extensively discussed. Finally, you invoke the sub judice rule because there are 4 petitions currently pending in the Supreme Court involving the arrest and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte. Regrettably, the undersigned finds none of the reasons you adduced in the letter as sufficient justification for the refusal of executive officials to attend the hearing. Foremost, the findings you referred to in your letter, while sufficiently backed by factual and legal basis, are nonetheless preliminary. The committee is keen to provide the executive officials an opportunity to clarify issues and questions that surfaced last hearing. There are likewise new pieces of information that the committee has received. And in the interest of fairness and transparency, the committee would like to give executive officials a chance to explain their side relative to these new pieces of information. On your claim that the matter is covered by sub judice rule, the undersigned is confident that as our distinguished former Chief Justice, you are fully aware of the cases of Regis Romero et al. Versus Senator Estrada and the Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, Standard Chartered Bank et al. Versus Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies. And in the matter of the petition for issuance of writ of habeas corpus of Camilo Sabio versus Gordon, where the Supreme Court held that ongoing judicial proceedings do not preclude congressional hearings in aid of legislation. The power of legislative inquiry is an essential component of legislative power. The same cannot be made subordinate to a criminal or an administrative investigation or to special civil actions pending before the Supreme Court. Finally, sabi ni Amy Marcos, the undersigned emphasizes her adherence to the executive privilege doctrine. Nonetheless, it would be wise for the executive branch to bear in mind the ruling of the Supreme Court
in Senate versus Ermita, where it was emphasized that executive officials are not exempt from the duty to disclose information by the mere fact of being executive officials, in that the extraordinary character of the exemptions indicates that the presumption inclines heavily against executive secretary and in favor of disclosure. The undersigned hopes that you reconsider your decision and allow the invited cabinet members to attend the scheduled hearing. Yan po ang letter of appeal. Sabi ng mga nag-react mga kababayan dito sa sulat ni Amy Marcos. Bakit niya hindi mo ipasumpena? Ano ba? Tulad na ng Quadcom, pag sisumpi na po, pipasumpi na po ng Quadcom, tulad ng mga fake news peddlers. Tapos may arrest warrant. Diyan na yan, tingin mo, Mr. Maravillas. Drama man lang ito po ni Amy Marcos. Masabi na gusto niyang malaman ang katotohanan. Anong katotohanan pa man ang gusto mong malaman? Na nakadilat na yung katotohanan na si Digong ay dapat lang na harapin niya ang kanyang accountability sa ICC. Kasi yung ICC may karapatan doon sa panahon na sakop pa tayo ng ICC. Member pa kasi tayo noon. At yung ICC, may may opsyon na kunin ang tulong ng Interpol. In which case, tayo po ay obligated to cooperate with the Interpol. Yun ang nangyari kay Digong. Ngayon, nasa kamay na siya ng dahig ng ICC. Mismo nang yung si Digong ang nagsabi through his lawyer, si Attorney Kaufman, respect due process. So ano pa man Senator Amy Marcos, yung pinagkakaabalahan mo? Mangampanya ka na lang kasi wala ka na sa Magic 12. Malamang matalo ka sa eleksyon dahil sa kasisiksik mo sa mga Duterte. Sa kakakampi mo sa mga Duterte, matatalo ka. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816.